YouTube channel, sa aking TikTok Lite account at dito sa Alfie. So, ina-upload ko rin dito yung mga gawa ko. At meron ilang nagre-react, nagko-comment. Ilan na dyan sila. Shoutout sa'yo, Brilliant Gina Estrellas, Bloodstick, Hello BFF, Roya Kakikomi. Writer din siya dito, so keep sailing, galing mo. Ganon din sa'yo, yun ang sinulit. Ayan. At sa'yo, Trisha Nicole, kung sino ka man. Salamat sa pag-react. So, meron din nag-comment. At sabi dito ni Yarn, bagay sa akin na mag-narrate ng stories like your horror or love stories. Parang kay Papa Dudot at lead lang, improve yung paglalagay ng emotion. Isang alamat tungkol sa pinya. So, sana magustuhan nyo at kung hindi man, kindly comment down below yung mga napansin yung need ko pang improve. Highly appreciated naman. So, ito nga aking pinamagatang ang alamat ng pinya. Noong unang panahon, talamak ang karumal-dumal na pangyayari sa isang baryo. Ang mga puwetres, ang mga higanting ibon na kalahating tao ay gumagala dito at gabi-gabing nang bibiktima para kumain ng sanggol. Ito'y nagsimula ng aksidenteng mapasama sa isang handaan ang kanilang mga itlog at makain ito ng mga tao para sa piyesta. Maganda naman ang kanilang pamumuhay ng magkasama, ngunit mula noon ay lubabo na ang kanilang mga ugnayan. Ito ang ugat kung bakit naging masasamang mga halimaw ang mga ito at nagsimulang gumanti. Hindi sila tumitigil hanggat may naririnig silang umuungang mga bagong silang na sanggol. Dahil doon, humingi na ng tulong ang mga taga-baryo kay Mang Kulas na isang tanyag na albularyo sa bayan. Mula sa ugat ng punong dilawan, dahon ng luntihang bulaklak at sa loob na isang dekada na pinatuyong mga pasas, ay ang mga sangkap na sinabi nito kina Maring at Tonyo na kailangan nilang makuha. Sila ang mag-asawang namumuno sa kanilang baryo at naglakas loob sila upang matalo ang mga buwetres. Ngayong araw ay nakumpleto na nila ang mga ito at ang kabuanan din ni Maring. Pinainom ito sa kanya. Isang malakas na unga ang maririnig mula sa kubo. Siya'y nagsilang ng babaeng sanggol na talagang kakaiba at walang katulad. Meron siyang balat na kulay dilaw, berdeng kulay ng buhok nito at marami siyang mga tali sa buong katawan. Elenia ang ipinangalan ng mag-asawa dito. Ayaw man nila pero agad nilang nilisan ng anak para matapos ang kaguluhan ay sinakripisyo nila si Elenia. Ang malakas na pag-iyak ng sanggol ay agad na natunto ng mga buwetres kung saan ito nanggagaling. Kinuha ng isa sa mga ito si Elenia at inilabas sa kubo para ipakita sa mga kasamahan ang sunod niyang gagawin dito. Hindi matiis ni Maring na hindi balikan ng anak, ngunit huli na. Nasa kamay na ito ng mga halimaw na isang pikit matang sandali ay agad ito ay sinubo at sinimulang kainin ang ulo ng sanggol. Labis na naghihinampis ang mga magulang nito, kaya panay-panay ang kanilang pagsigaw sa pangalan ng kanilang anak. Elenia! Elenia! Aray! Daing ng halimaw at agad na idinura ang berdeng buhok ni Elenia na siya nagpasugat sa kanilang dila. Para ba itong espada na ubot ng talas na kayang umiwa na maliit na sugat sa kanilang bungang? Tumalsik ito malapit kay Maring at naalala niya sinabi ni Mang Kulas. Dali-dali niyang ipinasak sa lupa at tumubo naman ito bigla. Ang mga hibla ng buhok ni Elenia na itinanim ng kanyang ina ay nagbago ng anyo at naging mga sanggol. Kung tutuusin, ay napakaraming sanggol na Elenia makikita. Nahumaling ang mga buwetres sa kanila, nakita. Kaya ginaya nila ito, isinubo nila ang ulo ng sanggol, idinura ang belting buhok nito, itinanim at kinain pa ang natitirang katawan ni Elenia. Napahagulgol na lamang ng iyak ang mga magulang niya sa malagim nilang nasaksihan. Umalis na sila sa tagpo ngayon, dala-dala iba pa mga hibla ng buhok ng anak nila. Samantala, dinala pa uwi ng mga halimaw ang mga sanggol sa kanilang lugar.
upang pagsalukan nila ang mga ito. Napakatamis ng lasa nito at kulay dilaw din ang dugo nito. Naaliw sila habang kumakain ng sanggol, pero habang tumatagal, paulit-ulit nilang pagkain nito ay nakaramdam sila ng unti-unting pamiminipit ng kanilang tiyan. Sa loob ng kanilang tiyan ay tila ba merong kumakain dito. Napaluhod sila at napagulong-gulong sa lupa sa tindi ng sakit nitong dulo. Ang lahat ng kumain sa mga sanggol ay hindi nakayanan ng kanilang katawan ang ginawang pagkain sa kanila ng mga elena. Ang pagkabutas ng kanilang tiyan ay naging sanhi ng pagkamatay nila. Naging mga sanggol naman ang itinanim nila mga ibla ng verdeng buhok na elena na naging banta sa buhay ng titirang mga kuwentas. Lumaya sa mga ito sa barilan. Sa wakas, wala ng mga sanggol ang nakakain araw-araw kanilang lugar at nabuhay sila ng matiwasan. Sa paglipas ng panahon, ang mistulang mga prutas o mga sanggol na itinanim sa iba't ibang mga bayan. Dito ito lumago at kumalat ang kwento tungkol sa sanggol na si Elena. Nang kalaunan, tinawag nila itong pinya. Ito ay ang bunga na kapag kinain mo ay magpapasugat pa rin ito sa iyong dila at unti-unti nitong kakainin ang iyong tiyan kapag nasobrahan ka nito ng kain. Ang alamat na ito ay nagpapaalala sa atin na ang paghiganti ay walang may dudulot na maganda at lahat ng sobra ay masama. Wakas. Shoutout nga matla sa nag-react nito. Shoutout kay Ritzy Castro, Sian Alfonso Rintel, happy birthday sa'yo. Ding Lord Blue, may isa ko pang account yan. Idol sa Jana Silvenia, Penny Trader, Ayolos Kiel, Xiamin Lim, hello sa'yo bunso. Yun ang sinulit, hello yan ulit. Sayan Lee, hello Kuya Lee. Jay Stamp, hello. At sa akin sa pang account, Aurora 90, multiple ko. So sana nagustuhan niyo ito. Next natin ay yung alamat ng gagamba. Meron pa dito alamat ng lintiang paru-paro. So sana nagustuhan niyo. Yun lang. Kindly subscribe to my YouTube channel. Yasa ni Sian Naily. Follow me on my TikTok Lite account, Sian Naily Rex. At baka gusto niyo akong i-add sa Facebook. Ayan, search na lang ako. Sian Naily Rex. Thanks for watching.